naging tao ang salita, upang tanang maniwala ay kaniyang gawing dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang sa pag-aakalang ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila sa Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Viva Santo Niño! Palapakan natin ang Panginoong Jesus. Maligayang kapistahan ng Panginoong Jesus, ang banal na sanggol o mas kilala natin sa pangalang Santo Niño. Sa Cebu, Pitsenyor ang kanilang sinisigaw, pero ang lahat ng ito ay pagpupuri sa ating Panginoon. Pasasalamat sa mga biyaya na pinagkakaloob ng Panginoon, lalong-lalo na ang pagkakaloob sa atin ng kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isang anak, si Jesus. Bagamat Diyos, siya ay naging taong katulad natin, dumaan sa proseso ng pagiging tao mula sa sinapupunan hanggang sa siya ay ipanganak, maging bata, maging sanggol. At ngayon ay binabalikan natin din ang bahaging ito ng buhay ni Jesus. Pero sa pagdiriwang natin ng kapisahang ito, nawa ay mapaalalahanan din tayo ng atin pong mga responsibilidad, lalong-lalo na para sa mga magulang. Hindi tayo basta
mag-aalaga lang ng imahe ng Santo Niño, bibihisan ng Santo Niño, at kapag kapisahan ng Santo Niño, magpurposisyon tayo, magsasayaw tayo, nang hindi natin inuunawa kung ano ang mensahe na dapat nating matutunan. Mga magulang, magbalik tayo sa simbahan. At sa pagbabalik natin sa simbahan, kasama natin ang mga bata, kasama ninyo ang inyong mga anak, at sama-sama nating masusumpungan o makikita ang Diyos. Malinaw po ba? Okay pa tayo? Okay. So tingnan natin yung kwento, ha? Sa Ebanghelyo, ang sabi dito, taon-taon nagpupunta, no? Kasi noon naman wala pa yung linggo-linggong pagdiriwang, no, ng banal na misa. Noon ang kanilang bahagi, no, ng kanilang pananampalataya na taon-taon sila ay pupunta sa templo para maghandog, para magpasalamat, para manalangin. Taon-taon. At marahil, no, i-assume ko, taon-taon kasama ang bata. Kasama si Jesus. Kaya habang lumalaki, no, nagkakamulat, nagkakaroon ng kamalayan si Jesus, kaya pagdating ng 12 years old ni Jesus, alam niya na marahil yung pasikot-sikot, alam niya na kung ano yung procedure, yung kung kailan tatayo, kung kailan magsasalita, kung kailan magbabasa, alam niya na ito. Alam niya na itsura ng loob ng templo. Kaya malinaw na sinasabing, nagpaiwan si Jesus. Hindi siya nawala. Nagpaiwan si Jesus. At sino ang nawala? Sinong nawala? Si Jose at si Maria. Dahil sabi din, inassume nung dalawa, inassume ni Maria na kay Jose si Jesus. Inassume din ni Jose na kay Maria si Jesus. Dahil si Maria nandun sa grupo ng kababaihan, si Jose ay nasa grupo ng kalalakihan. Pwedeng nasa kamag-anak o nandun sa kanilang mga kaibigan. Nakalimutan nilang tingnan at suriin kung nasaan ba si Jesus. Kaya nung mapag-isip-isip nila, wala sa kanila si Jesus, agad na nilang pinuntahan o hinanap. Nakukuha po ba? Kahit pa paano, nawala sa kanila si Jesus dahil nakala nilang nawawala si Jesus. Pero yung pagkakataon, maganda po kasi yun, no? Nawala dahil magkahiwalay sila, kaya nagsama silang dalawa para hanapin si Jesus. Nagsama, kasi nga magkahiwalay. Nagsama, hindi na nagsisihan, hindi na nagturuan, kundi pareho nilang hinanap kung nasaan ang kanilang anak. Saan natagpuan? Sa templo. Ang tawag natin ngayon, simbahan. O ngayon, sino ang nawawala? Ang mga anak ba? O ang mga magulang ang nawawala? Nasaan ang mga anak niyo? Nasa bahay. Nasaan ang mga magulang ninyo? Diba? Magandang malaman natin, nasaan nga ba? Pero, di ba? Ay, kapisahan ng Santo Niño, talaga, mag-celebrate tayo, Santo Niño, viva Santo Niño. Pero yun ba ang gusto ng Diyos? E ang panawagan, balik tayo ng simbahan para hindi tayo mawala.
Mga magulang, ibinigay ng Diyos sa inyo. Kaya nga ibinigay ng Diyos kay Maria at Jose ang pangangalaga kay Jesus. Habang siya ay lumalaking, ipinagpaubaya sa kanila ang pangangalaga, pagtuturo, paggabay kay Jesus. Kaya alam na ni Jesus, sa murang edad, 12 years old, alam niya na kung ano ang dapat at kung saan siya dapat. Ngayon, tingnan natin ang sitwasyon. Mga magulang, yung nanay, may sariling karir. Yung tatay, may sariling kinakarir. Tapos, may iwan yung bata. Hindi nila alam saan pupunta. Kasi hindi nga dinala sa simbahan. Matapos mabinyagan, bahala ka na dyan. Andyan ang gadget, andyan ang cellphone, ang computer. Bahala ka na dyan, wag mo kaming guguluhin, bahala ka na dyan. Ano ang nasa computer, ano ang nasa gadget? Kung hindi mga gera, away, alam niyo naman paano maglaro, no? May mga murahan, may mga kung ano-anong hindi magandang salita, kaya mainit na ang ulo, war freak na. Diyan ka lang ha, huwag mo kaming guguluhin. Tahimik ka lang dyan. Ano ang nandiyan dyan? Pornography. Ano ang nandiyan dyan? Mga maling influencer. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magbalik ka na. Diba? Kailangan natin magbalik sa simbahan. Ito ba, nais ko pong ibahagi sa inyo, no? Kasi baka hindi tayo aware. Sasabihin ninyo lagi na dapat hindi nakikialam ang simbahan. Pero, ito ang panawagan ng simbahan. Makaway na yung bata, no? Ingatan niyo po yan. Pangalagaan ninyo. Kasi maraming gustong lumason sa utak ng mga bata ngayon. Tayo dapat, pamilya, unang-unang magproprotekta sa inyong mga anak. Lalong-lalo na sa mga batas na gustong gawin at ipatupad ng gobyerno natin. Kaya kailangan din, kung pipili kayo ng iboboto ninyo, isipin ninyo kung ang iboboto nyo ba ay pangangalagaan din ang inyong mga anak. Huwag lang mukhang pera, ha? Huwag puro pera. Na kahit ang mga bata handang gamitin para lamang makaposisyon, kasi kapag may posisyon, maraming pera. Bago kayo tumanggap ng pera sa mga politiko, isipin ninyo ang mga anak ninyo. Tingnan niyo po. Baka hindi tayo aware, nagulantang na lang tayo. Meron na namang isinusulong na batas. Ano ang batas? Anti-Teen Pregnancy Bill. Maganda po yung title. Para maiwasan ang maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Maganda yung title po, ano? Pero nakapaloob dyan, magkakaroon ng comprehensive sexual education o sexuality education. Maganda pa rin. Pero ito, 4 years old, tuturuan mo na ng tinatawag nilang tungkol sa childhood masturbation. Curriculum yan. Ilalagay sa curriculum. Di ba mga bata, dapat ang unang natututunan, values. Paggalang, paano gumamit ng po at opo. Sa school, tuturuan paano magligpit ng gamit. Paano magpahalaga ng gamit. Paano magtupi ng hinigaan. Paano maghugas ng plato. Di ba yun ang dapat? Basic.
Tapos ilalagay mo sa curriculum, 4 years old, tungkol na sa masturbation. At 6 years old, ang sabi, i-introduce na sa bata at 6 years old yung konsepto ng tinatawag na bodily pleasure gamit ang 5 senses. At 9 years old, ang sabi ay kung ano ang i-assert ng bata pagdating ng 9 years old. Pag nag-assert siya tungkol sa sexual rights, hindi ito pwedeng pagbawalan ng magulang. Ano mangyayari sa atin ito? Kung hahayaan ninyo, hahayaan ng pamilya. Pagdating sa eskwelahan, kaya nga dapat kayo mga magulang, di ba? Makipaglaro kayo sa inyong mga anak. Makipaglambingan kayo sa inyong mga anak. Turuan niyo muna sila. Kasi pag hindi niyo yan tinuruan, ibang tao ang magtuturo dyan at hindi tayo nakakatiyak kung maganda ang itinuturo dyan. Kaya isang bata, di ba? Kapag iminulat mo na, dapat sa murang edad, tinuturuan mo muna yan na magdasal. Sa murang edad, kahit hindi pa nila naiintindihan ang nangyayari dito, na minsan naglalaro pa sila, isama mo lang ng isama hanggang sa masanay, madisiplina yan. Kaya mga magulang, magkita na kayo ulit, mga magulang. Huwag mong sasabihin, ikaw ang bahala dyan, anak mo yan ikaw ang bahala dyan, busy ako Magkita na kayo. Huwag niyong hayaan wasakin ang kaisipan ng inyong mga anak. Dahil pananagutan ninyo yan. Pananagutan nating lahat yan sa Diyos. Sila din naman ang papalit sa atin, ang susunod sa atin. Kaya lang, anong naimulat nating morality sa kanila? Pagdating ng araw yan, tayo matatanda, tatanda na tayo, hindi kanya naasikasuhin, hindi kanyang papakialaman, kasi baka nga ipaalaga pagdating ng araw, itong mga batang ito, papaalaga kanya sa robot. Kasi yung affection, nawala Ni hindi na nga ikaw ang nagpapalit ng lampin ng inyong anak. Pagdating ng araw, maglalamping ka na rin, magdadiaper ka na rin. Reality po yan. O kaya lang, hahanapin mo ang mga bata, hahanapin mo ang anak mo. Bakit? Nasaan ka ba? Kasi, nung sila yung dapat mo, di ba? Kaya nga, kapag nag-aalaga ka, di ba, yung kapag may mga kapatid, ipinapakita mo sa kanila paano gawin. Para pagdating ng araw, alam na nila paano gawin. Pag hindi tayo namulat, at hahayaan na lang natin, sige, hayaan mo na yung mga congressman natin, hayaan mo na yung mga babatas natin. Huwag tayong umasa na mayroong liwanag. May magandang bukas. Nawa, sa kapisahang ito, ipagdasal din natin itong ating mga mambabatas. Marami din talaga sa kanila ang mula sa isang pamilya na wasak. Kaya gumagawa sila ng batas para dito. Inaakala lang nila na makakabuti. Pero ipagdasal natin na mas maging maliwanag ang kanilang kaisipan. Nakakailang gawa na sila ng batas. Dati, sabi, ilibre natin ng kondom para maiwasan ng pagkakasakit ng AIDS. At hayaan natin yung mga teenager, sige, bigyan mo lang ng kondom. Ayaw lang natin ng responsibilidad na. Pero pananagutan natin yan, bumalik tayo. Balik. Mag-meet up ulit. Nanay, tatay, magulang, magbalik kayo. Pag-usapan ninyo,
nasaan na kayo ngayon? At lalong-lalo na, bumalik tayo sa simbahan. Amen?